managawat Switzerland, kamo kadto sa Northland. Okay? So personal ko nga gapangayo pa sa ilo, kay kabalo ko iban sa inyo, nagsakripisyo gid, excited kamo, nagbalik gid. Ang purpose, matanaw sang missionary going to Switzerland. Pero pasensya gid, I do not know really on what to do. Kundi batunon ining kamaturan, nga wala di ang missionary ta sa Switzerland nag-abot sini nga hapon. Okay? And grabing mensahe kagina, matyago sobrahan kabusog. Pastor Mike, sobrahan kabusog kagina kay alas 12:30 naman to. Sobrang nga kaon from 9 to 12:30. Amo siya, Pastor, hindi kami ani magsimba kay wala pa kami matunawan. Sobra gig kabusog kagina. Hindi sila magkaon subong. Amo ning wala sila kay grabing kinanay kagina ang mensahe. Direct to the point. Sunod, sakit-sakit. Amo gina natural ang sakit-sakit yan, no? Okay. So, salamat kay wala man tagin biyaan Pastor Mike upod sa pamilya. Bisan wala nag-abot ang Switzerland. Ano nang lugar nyo ya? Alright. Tagayan na yung mga bangko da. Maabot pa tong iba na. Maryland. Nag-abot Maryland. Okay. Pandari palihog electric fan sa likod para magbugnaw-bugnaw da. Tanong nyo, i-take care nyo i-check nyo ang mga electric fan. Okay. Sige. Wala na? Tapos na? May harap pagali. Sabi na akong tapos na. Wala pa. Sige. Now, I'm praying next week, may mga young people ta nga maka-attend naman sa Manapla. Bisan 30 lang kabilog. 30 kabilog sa tag 300. No, bimil malang na, di ba? Pero kinahanglan. Hindi, 30 kabilog. Hindi, actually, ang ilagay kuan mga 1,000. Ipit-ipit na. So, 30 sila, 30 mil malang na. Okay? So, ako ng 30, inyo ang mil. Okay lang? Tapos lang na. Tapos man mag-divide ba? Buligan tala ni, akong 30, inyo ang mil. Kundi may 30 mil na kita. Sige. So, Pastor Luke, palihog. Madamang salamat, Pastor Ferrer. Okay, so before ang tanan, mamati isang wali sa pulo sa Ginoo. Magpamati kita mga doon sa isang pakambahanon from Duet, no? Sa Siningapon. May request the Duet to come and give your special number.
Alright, so madamong salamat. Solo, duet for that wonderful song. Sa sino mga tinion, before kita mamati man sa mensahe, gusto taman mamati na isang testimony sa mga ato mga kauturan sa ilang experience based sa ilang experience dito sa Rojas. Nabasan dua lang, Pastor? Dua sining gabi? Okay. Madamo pa mga storyata sa sunod yung mga inadlaw. Okay, gan laga sa aton oras. Para di ta magdugay, dasigon na sino sa lalaki mo una? Isa sa lalaki, isa sa babae. Kung tunay ka lalaki, kadto ka di dayon. Sino na bless? Gusto mag-share siyang blessing niya, nakuha from Rojas. Sige, kay ang iban para ma-inspire man, kag ma-encourage, matambong man, sunod. Sino mauna? Sige na. Tindog. Tag 100. Si Brother Ronaldo, Ante na lang gali. Amen. Mayong hapon sa tanan, let's open your Bible pati. Ang nagatin... Dahil lang. Balaan mo na anad sila dito sa Rojas, nga kada tindog nila sa tubangan, taga sila tag 100. Abi nila pag diri amo maghihapon, lain na diya. 500 na din, Pastor. Hindi, ang mahambal na di amo yang mabayad, ang mahambal among mabayad. Okay. Abi ko dito, 100, 500. Umuwi na duwa. Ang isugay lang ang na-experience to kag ang mga natunaan bla. Una sang nagkadome to, syempre do nagkadto tungod sa man ang enjoyment man pero hindi lang muna ang rason, di ba? Sa pagkadaw to syempre may dapat may mabalaan ka man, may mga storya ka man, may mga experience ka man bla kag enjoyment lang. Kag kung sa una-una nga adlaw do, siyempre pag-abot mo budlayan ka diyon, dasigaw lang. Budlayan ka diyon, siyempre din matulog, din paano makakaon, do budlayan ka pag-adjust ka bla. Nado-adjust ka no man kinanglanin maka-survive do muna bla. Pero kung mag-last day na, dubitin to ang kampo, muna aman, di ba? Kag may araw to nagambal ka ng sa kapityan balya, bayaw kamot ang sinodi nga wala ka paligo sa isa kadlaw. Pero wala kami kabayaw kay Waysa Kabalo nga sa isa kadlaw ka, 3 kami maligo, Pastor. Oo, grabe. Ambot, testimony, kumangkoto mo si Jason. Basta naligo sa balhas. Si Jason ang testimony. Kami lahat ang maligo sa isa kadlaw to? Katatlo. Diskarte lang ako lang, diskarte. Karon ang mga nabalaan ko nga overall bla isugay lang. Ang nabalaan ko nga overall nga may mga bagay nga siyempre sang nag-attend ko to camp, hindi man nga backslider ko hindi man nga grabe ko nga kasi Christian, pero hindi mo backslider, may mga gina-practice man ko, di ba? Di mo na. Bako ang nabalaan ko nga overall nga kung may gina-practice sa gali nga mga gina-practice mo about Christianity, kung may mga ara ka nga na-practice na daan, kinanglan mo nga hindi magpabugal sa mga na-practice mo bla. Una mo na nabalaan ko. Kaya kadua, kung may mga wala ka pa nga na practice, kinanglan mo i-practice. Amuto gid ang ako na balaan gid nga ako na observe gid lang nga mga tao to hindi gid bugalon muna bla ka gid nilang pag-practice ang ginatawag nga Christianity ang aton ministry, di ba? Amay gani wala to sila kadto sa church para magsimba para mag-attend lang kundi gasimba sa ilang ministry, ga-attend sila sa ilang ministry. Ang hindi na magdugay, ang I pass the microphone sa kay Fide, Pastor. Hindi, babae. Sino ma-volunteer sa babae? Tingala kung ang ibang reklamo dito, niya pastor, ay kami kapaligo. Ano pagpaligo kay ginurot, nag-isang taga-Manduryaw, katatlo sila maligo. Grabe, taga-Manduryaw ba? Wala pabor-pabor ba? Okay. Sino sa babae? Sige. Ma-share. Wala? Bad Bernie, Sister Bibing. Pasensya ha, wala nag-abot pa rin tinyo. Ang missionary to, Switzerland, wala nag-abot. Pasensya ha. Okay, okay lang. Alright. Si Micaela. Palakpakin si Micaela.
mayong hapon sa inyo nga tanan no. Una sa tanan ginapasalamatan ko gid ang Ginoo sa pribileyo nga ginhatag ya nga maka-attend ko sa Camp sa Rojas. Kay actually nga daan hindi gid ko yatani mag-attend kay do medyo unstable kumbaga unstable ako nga heart. Pero kag ginapasalamatan ko man si Pastor Ferrer kag si Pastor Luke. Pag-abot naman to sa sa Rojas, amo na nakita ko ang ilang nga church, taas, kay syempre bukid, manbay. So, ma-direct to the point lang ko. Ang natandaan ko gid nga makambagid ko nga relate gid ko nga ang sawali nga be blessed and be the best after that test. Relate gid ko actually kay kumbaga so ligadaan nga pangabuhi ko. Kumbaga do 50-50 ba nga kon nga life, hindi 50-50 nga mapatay. Actually klaruhan. Actually kay do damo ko bala ginaagyan sa school bala. So tapos ang akon nga faith actually do kumbaga nag-abot man sa time ko nga natamad na ko mag-saturation, natamad ako magtudlo bata, tapos do wala na ko balagana kaya ko man magsimba, pero ging pili ko nga magpaway sa balay. Tapos sa tuol actually na-influence man ko sa mga friends ko, sa mga friends ko dito sa school. Sini nga grade 12, kay lain naman ako, mga friends kinapanghagad ko nila nga maglagaw or mani. Tapos thankful gid ko sa sa Camp sa Rojas kay kumbaga na-revive gid ko like damo ko realization sa life ko nga dapat manimuto need ko pagid i-improve akon nga self kag ang one thing nga na dumduman ko gid is serve not with emotion but with commitment. Tapos kag like there is a church like kung gina-counsel like for example akong gina-counsel kita balahaw hindi tapag iyanon nga like do gina-judge ta bala sang aton nga pastor kay dapat ang correction hindi ta pagtulokon nga judgment kundi maging thankful kita kay kumbaga gina-correct kita bala kay para ang aton nga life, bala nga aton nga Christian life, bala kumbaga mag-focus lang kag magtadlong lang bala sa pag-serve sa Ginoo kag a Christian mas kag as a Christian dapat mag-trust, obey and serve kita kag serve lang ta hindi ta magkadto sa simbahan nga masimba lang ta like dapat ma-serve kita sa Ginoo kag thankful gid ko kay Pastor Ferrer kag kay Pastor Luke. Wala na. Nawag na salamat. Oh, thank you so much. Grabe ba? Alright. Ang tanan nga delegates tindog. Delegates sa Rojas. Okay. Okay na ka mo? Daniel, ready? Balakbakan ta mga delegates. They are revived, excited. Grabe. Gahapon gutok bala sila sa ban bala. Nagligad to, do pila lang kabilog ma-attend sa sa visitation. Gahapon nagutok sila. So kinahanglan na mata another ban. Galing wala pa to makagamit ang crosswind ho. May crosswind pa, punuon nyo na yung crosswind kaya mabakata another van. Okay? O sige, thank you so much. Karon na lang ta magkanta special numbers ng Daniel, okay? Karon. Grabe mo, may ilaya nga. Di ko kabalo man kurus na ba? Nga kabalo. Ay grabe ang gakandak hinigugma ko. May uppercut, may side cut, may down cut, may tanan na lang nga cut. Sige, nakaroon na mo ni. Akong desire nga ma-revive pagid kag ma-challenge pagid atong young people. And most especially nga they will learn and they will know God's will in their lives. Kaya bala mo nagasugod ang
success kag ang kalipay sa kabuhi if you know and do the will of God in your life. Okay? So, desire na kon nga sa manapla, 30 kabilog, kidamo man yung people, tagaling may mga klase pa, 29 pa ya ang closing. Hindi ka attend nag-iban, pero gusto ko tani may 30 ta kayang people matambong. Sige, pribiliho na ni. Buligan ta ang aton mga yung people samtang may panahon pa. Samtang wala pa sila maguyod sa mga butang sa kalibutan, samtang wala pa sila manginhudas. Okay? Tagaan sila tion nga makapalapit sa Dios kag makapanglagad sa Dios. So, kinahanglan sila finances. So, karon mangayo ko bulig as your pastor. Ang gusto lang. Alright? Pila ang mabulig ta para sa aton young people for manapla. Ako, I'll give 5,000 for young people. Bad Manuel, 300. Ano na? Amo na ho, hindi na amo na. Okay, amo na siya na. Natunaan ko na sa pagbulang sa una. Okay. Basta mag-amo kas na gani, mag-amo na, buod silingon, 3 lang na kalima. Pag-amo na, 3 na kagatos. Pero kung mag-amo na, 3,000. Okay? So, ang akon, amo na. Kay Bad Manuel, Bad Money, amo na. Okay? Ang gusto lang. Si Dio, okay lang sa imo, Dio. Kung ano siya ha, ng gani na stroke, pero mahatag, mabulig siya 500. 500, Dio? Okay, 500. O yung people ba, kung magpa-kuan lang kamuha, total naglibre, hindi na kamo magbalaya da. Para ni sa apikigid. Kung may ara ka, be honest. Sunod kung makatrabaho kasi si Mana, boss, ang mga young people, sining si Mana, makwanta daw, gani panawag sang aton, mabuhos ta sang bim kag sang aton, panawag? Slab. Okay? Grabe. Si Pastor Mike, mahatag man, lista, sino man naglista nyo? Koko. Ara na. Pastor Mike, 2,000. Tanawan nyo ha. Ang atinan nyo camp, bro, ang inyo huna-huna, kumpistuhan. Reward na ninyo ha. Reward na ninyo ha. Okay? No, sige. 2,000 kay Pastor Mike. Si Lilay kag si Captain Bilya. 2,000 man. 2,000 Captain Bilya and Ma'am Lilay. 2,000. Grabe ba? Wala na? O bukas pang arka? No more? Sino? Piyong-piyong mata sa likod. Ang saligid lang. Ang nakahilo. Si Cordon Bleu. I-confirm ko lang. 1,000 Cordon Bleu. Hindi man ba glawag ngalan? Hindi Ang ngalan sa Cordon Bleu na lang, hindi man paglawag ngalan mo. Okay. Ang mga bata yan, di magtambong ya. Tani, award na ni Juan, award na ni Kyle, kay graduate. Nagali may klase pa si Carl? Si Kyle? Ga-practice. Damo hindi ka intra, kay komplikado pa. Alright? So, 1,000. Grabe, no? Daw mga milyonaryo lang. Okay.
ang gapamati da sa kwan, naghutik da sa akon, gapamati da sa online, kamong ara sa layo. Nag-commit ka mo pero wala bili, ano na? Wala amount, wala kantidad. Tani ibutang yun na kung pilang kantidad para nga ma-budget naton ang mga people. Sino ka plano mo po, be? Taas kamot? Ang libre lang, libre. Basi bala maligoy ka mo, kag kuro kami ma-support na, may ma-sponsor, so biyaan yung klase nyo, kag ma-attend. Be, taas kamot, taas kamot. Ang makaupod. Oh. May klase ka gihapon ka? Klase, no? Mark, may klase ka? O, i-contact nyo si Mark Barcelona, kay si Manang niya, may klase man. Ginsaaran ko to siya last time around sa, sa Rojas. Galing ko sa nagtambong, kag-ina, ko nga, way ka nag-upod, kihulat kami doon sa imo. Niya, pastor, nahuya ko. Ti palihog kung sino may number da ni Mark. Ha? Hagaran nyo kay para ma-influence sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Wala na, no more. Dairudjili. Kalaruhan na kay, hindi, 3,000? Oh, grabe. Plakpakan si Dairudjili, oy. Pamati ka mo, ha? Tapos camp, kay tanin na takaan ako sa camp mo, halip pa sa unang nga camp, 45 years na ako sa camp. Good for 1 month lang ang aton mga young people, gaaso. Oo. Sunod, after 1 month, gaaso na palagyo. Tani daw natak-an ako bala, kay kadamo-damo na nga mga young people, tanan nga klase, perbilyo ginhatag, pero ahay, nagtalikod. So karon kamong mga young people, pamati ha, ang mag-backslide, bayran nyo ang pila na kabilog. Pila na tanan? 18,000 ha, mag-backslide ka mo, kada isa mag-backslide, 18,000 balayran nyo ha. Sa aton pa kung polo, mag-backslide, 18,000 pila na. 180 na diretso, nakabawi. Alright. So kung mag-backslide, bayad 18,000. Pinsaron nyo gidadaan kung ano kadako balayran nyo. Magduha-duha ka mo backslide. Okay? Sige. Ang iban siguro, may tipon-tipon man dara, ibulig-bulig nyo ha, ibulig-bulig nyo para matigayon ang inyo camp sa Rojas. So, naprihamta diri, kay kung matapos atong building diri, kita naman di ma-host camp para kita naman magpatipon diri. Handom ko, taga-Gimaros, dalon diri, tanan nga taga-Bulacan. Okay? Alright, so thank you so much, Pastor Luke. Sino pa na, ano pa? Okay naman, Pastor. Salamat, Gid members. And you know what? Pastor Mike is also a product of camp, right? Sa Rojas din nag-surrender, and I am also a product of camp. And the blessing, Pastor, pag-abot ko dito, Ako, product mo ko sa camp. Camp Krami, kuya. Kung wala pa sa Camp Krami, wala ko nagtugyan sa Kabuhi. Ano to, ma'am? Product sa Congress. Okay. Tapos badman product man sang? Camp man. Grabe giling epekto sang camp, no? May pagkuro mag-camp na lang ta, wala na lang ta church. Kay wala mahimo ang church ga-encourage sa aton ng camp man. Okay. And the blessing is, so gakam na kami sa una, Pastor, gapungko lang kami dira. Pero may ko nang batian naman sa Pastor. Gapungko lang ko da sa una, gapastor siya po, gapungko lang ko, camper lang ko sa una. Nakibot ko, Pastor, when I was there, first night, dito ko natulog upod sa mga pastor. Kaga mga pastor nga nagawali sa camp sa una, upod ko natulog. Ikaw, I was amazed sa una, ini nga mga pastor, gina-idolize ko pa sa una, nagawali, subong upod na kami tulog.
The blessing is, makuturan, ara ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang tawo, ang iyang people, nga sa una gapungko lang, nagpastor na. Pastor Mike, nga nagapamati lang, nagpastor na. Makuturan, kung nag-invest ka mo sa young people nga ini, kung nagpastor ka ng missionary ni sila, may part ka mo sa kabuhi nila. Hindi masayang ang kwarta. Basta iban sila mag-backslide, magtalikod, importante, you done your part. Tandaan niyo makuturan ang Ginoo, hindi malipaton siya ginhimo. Kasi aton ginhimo para siya. So makuturan, basta iban sila ni mag-missionary, mag-pastor, makuturan, may part ka mo sa kabuhi sining ang people. So thank you so much, Pastor Ferrer. Deadline, Wednesday. Thank you so much. Sunday na lang, oo. Sunday afternoon. Kay malakat makita, Pastor Anilaw. Na-announce na naman kagina, Pastor, no? Next Sunday, Anilaw kita. So the church will go there in Anilaw together, Pastor Boy at my fellowship. Kita to asa sa apon. So, amo lang na, mga turan. Thank you so much. Plakpakan ta. Young people, hindi ka mo magalipat. Pasalamatan natin sila tanan. Amen. Pastor Ferrer, thank you for the support. Ma'am Agnes, and sa tanan ng members, dayaon na Ginoo sining hapon. So, di kita magdugay. Magapamati kita. Are you ready? Are you excited? Amo ng Espiritu. Ang baptis dapat hindi masinubon. Malipayon. Amen? Amo ng resulta sang Rojas. Grabe. Diri sa unag, ay, do tanga, wala kitingog-tingog. Pagkadto sa Rojas, gahod pa sa gansa. Sige. Thank you so much. So, ato ibipara nato ti ibuson kapag una. Kaya excited naman kita. Aton pagkatagod sa liwat, ang aton managwali sining gabi, our pastor, Faith Bible Baptist Church, Bulacan, Pastor Mike Arconaba to come and challenge us with the Word of God. Plakpakan naton ang aton speaker sining hapon. Amen. Wala ko ka... Ano ba? Sige lang. Ang bali, pastor, hindi mag-abot missionary. Ikaw, sige lang, wala problema. So, salamat sa Panginoon muli, no? Ito isang malaking pagkakataon muli na ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. And thank the Lord for this wonderful... Kasi, kanina, ang aking pong i-preach sa hapon, nasabi ko na nung umaga, kaya sabi ko, ano bang i-preach ko, kaya wala. Tapos na, no? Okay na, salamat sa Panginoon and praise the Lord for that. So ngayon, dito naman po tayo. Open your Bible to the book of 2 Thessalonians chapter 1. Dito tayo. Tayo po tumayo. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin verse 3, mga kapatid. No, yan po ang ating pong pag-aaralan sa gabing sa umaga sa hapong ito, yung pong 2 Thessalonians chapter 1 and verse 3. Okay? Ating pong basahin ng sabay-sabay dito po sa verse 3. Are you there? Amen. Verse 3, everybody read. We are abound to thank what? Nandiyan na ba? Hindi, 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Okay. Yan, para na... Okay, nandiyan na po. Everybody read. We are abound to thank God always for you, brethren, Smith, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you, all toward each other, abounded. Loving Heavenly Father, once again, we are so very thankful and grateful before you tonight as we come to you to thy very presence, O God, to preach thy word. And I pray once again, O God, that your name be exalted. Bless your people. Put words in my mouth, O God. Ikaw maluwalhati, ikaw may taas sa aming kalagitnaan. Pinupuri kita, pinapasalamatan. Ito po'y aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen. And please be seated. Your faith groweth exceedingly. Yan po, mga kapatid, ang Thessalonians, mga kapatid, ay dito po, si Apostle Paul ay nagbigay po siya ng greetings and gratitude for the Thessalonian church, mga kapatid. And verse 1 says, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of
Thessalonians, and God our Father and the Lord Jesus Christ. So ito po, makikita po natin na sa Apostle Paul, siya po ay nagbibigay o nagbigay po siya ng greetings at pasasalamat sa mga kapatiran doon sa Thessalonica, mga kapatid. And ngayon, makikita naman po natin dito, mga kapatid, na kung saan yung patotoo ng mga taong ito na sila po'y nagpapatuloy sa paglilingkod. And verse 3 and verse 2, grace unto you and peace from God, our Father and our Lord, Jesus Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and your charity of every one of you, all toward each other, abounded, so that we ourselves glory in you and churches of God for your patience and faith in all your persecution and tribulation that ye endure. So makikita po natin po, mga kapatid, yung patutuo ng mga manampalatayang ito, the Thessalonians faith, kapatid, ay ito po ay umaangat at lumalalim ang kanilang panampalataya, increasing abundantly despite of persecution, despite of and in the midst of trials, kapatid, and persecution. Itong mga manampalatayang ito, hindi po sila natitinag, mga kapatid. Dahil nung panahon na yon, ang persecution po sa kanila at sa atin, napakalaki po yung difference noon. Sa atin ngayon, if you're Christian today, ang sabi ng Biblia, of course, makakaranas ka ng pag-uusig. Because ang sabi ng Panginoon, kung sino man ang taong isang manampalataya at ang unang-unang taong, mga kapatid, na mag-persecute, uusig sa'yo, walang iba kundi po ang iyong pong mga kamag-anak. In that, sabi ng Biblia, mayroon po isang talata yan, if you live godly in Jesus Christ, you shall suffer persecution. So, ibig sabihin, ang persecution ay normal po yan sa mga Kristiyano kung totoo kang ligtas. Kaya kung walang persecution sa'yo, ay baka po magtatanong ka, bakit hindi ka naman inuusig? Bakit? Kasi po, magkapareho lang kayo ng sanlibutan ng prinsipyo. Walang nagbabago sa'yo. Kaya po may pagkakaiba po yun, because ang buhay mo noon at ang buhay mo ngayon ay hindi na po katulad. Kaya ang mga taong mga sinamahan mo noon, mga kapatid, wala ka nang gana sa kanila, I'm thinking, akala nila, walayo ka na sa kanila, hindi mo na sila, wala ka nang pakialam sa kanila, and they thought, mga kapatid, ay dahil hindi ka na masaya sa kanila, ang gagawin nila sa iyo, ipe-persecute ka at sasabihin, iba ka na ngayon, nag-Bible ka lang, iba na buhay mo, hindi ka na sumasama sa amin. That's part of persecution. Amen? May mga taong, mga kaibigan mo noon, ay talaga pong hindi ka na, ayaw na nila sa'yo. Bakit? Sabihin nila, ay iba na buhay mo. Baka pag sumama tayo nun, lalagpas tayo ng langit. Mas mabuti lalagpas kaysa hindi makapasok. Amen. That's part of persecution. Pero sa mga panahon na yon, ang persecution doon, buhay ang kapalit mo. Pag ika'y tumayo, manindigan ka for the cause of Christ, ang buhay mo ang kapalit nito. Papatayin ka, mga kapatid. Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, ang layo ng batayan, kung atin pong i-compare yung faith natin ngayon at ang faith natin po sa mga unang mga Kristiyano, ang layo, mga kapatid. Amen. To the same faith that we had, mga kapatid, sa pagdating sa panampalataya, pero sa pagpapatuloy, mga kapatid, just like kanina, punong-puno tayo dito. O iilan na lang ang babalik. Ibig sabihin, may isyong panampalataya mo. Totoo po yun, mga kapatid. Akala mo lang po, mga kapatid, may isyong panampalataya mo. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka talaga lumago. Alam mo ba kung anong problema? Taon lang ang tumagal sa'yo. Amen? Kaya hindi batayan ang pagiging matagal mo sa simbahan upang lumago ka. Amen?
Kaya minsan mga kapatid nakakalungkot na instead ng ating po mga kapatiran na sila'y matagal sa gawain at tinitingala at ating po silang pattern na isang araw, yan po mga taong yan, yun pang mga walang ngayon. Amen? Kaya hindi po batayin, ako dugay na ako sa simbahan, ay wala gali, padugay-dugay ni. Amen? Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, alam mo minsan kung titingnan mo, itong problema dito eh. Kung pagdating sa mga preaching sa salita ng Diyos every Sunday, talaga po ang pastor hindi nagkulang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam mo minsan ang problema doon? Dahil ang mga manampalataya, ngayon, Sunday na lang sila talaga nakapagbabasa o nakakarinig ng salita ng Diyos. Yan ang epekto. Amen? Amen? Kaya po mga kapatid kung bakit ganun. Kasi yung personal mo na mismo bilang isang manampalataya, kaya minsan kung titingnan natin mga kapatid, hindi mo pwede masising simbahan sa paglago mo rin Bakit? Ilang oras ka lang ba dito? Amen? Ilang oras ang panahon mo sa bahay mo, sa opisina mo, sa trabaho mo. Ilang oras? Ang dami ng oras mo doon, mga kapatid. Dito, Sunday ka lang dito at Wednesday. At pag nag-preaching, 2 oras na ang pangangaral sa'yo. Samantala, mayroon kang 24 oras. Ibig sabihin, yung personal mo mismo na relasyon sa Diyos, may problema na. Because if you really love the Lord, kapatid, talaga at the back of your mind, the Holy Spirit of God will speak to you. Mako-convict ka talaga, kapatid, sa Holy Spirit. Kaya yung problema sa tao, mawala na Ang puso mo, sabi ka nila, kable na Wala na Cable. Kalyo. Wala na Pero tayong magagawa doon, mga kapatid. Kaya kayo mga kabataan, pribileyo nyo to. Tuloy nyo lang. Ito, ang mga batang ito. Kaya po, alam mo, pastor, sa mga camp, totoo yun, kami mga pastor, madi-discourage kami sometimes kasi dadalhin mo sa camp. Unang linggo, aso-aso-agi sa simbahan. After a week, medyo may nahina na. After a week, hanggat, pero minsan, ang laki-laki ng gastos mo sa kanila. Lahat gawin mo para sa kanila. Magre-raise ka ng mga budget para sa kanila. Pamasahe, pagkain, bayad sa camp. Pero at the back of your mind, kahit ganon, hindi pa rin kami tumitigil. Why? Ang salita ng Diyos kasi, seed yan Isang araw, talaga ang salita ng Diyos, tutubo yan. Ako'y naniniwala na hindi po masasayang ang investment ng salita ng Diyos sa mga puso ng mga kabataang ito. Kaya sinabi ko sa inyo, ako po'y tinawag ng Panginoon na nag-surrender ng buhay, not because sabi ko nga dahil sa camp na yan, pero yung ginamit ng Diyos, pero prior to that, may simbahan na nagturo sa akin, may pastor. Kaya po dito mga kapatid, makikita po natin dito, ang mga Thessalonica kapatid, the Thessalonians faith is increasing abundantly. Despite of persecution, despite of affliction, mga kapatid, and hardship sa kanilang buhay, mga kapatid, sila po ay nagpapatuloy sa kanilang mga panampalataya. Kaya ang ibig sabihin, faith that cannot be tested, cannot be trusted. Alam mo yung bottom line ng lahat ng pagiging Kristiyano mo? Mula nung ikay naligtas hanggang ngayon, balikan mo yan, umiikot lang po yan sa panampalataya. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa paglilingkod, sa pagbibigay, lahat ng bagay yan, pagbalikan mo yan, ay ang tumbok nun, panampalataya. You know why? Dahil kahit ang iyong kaligtasan ay mula sa panampalataya mo, mula sa salita ng Diyos, kaya ikaw po ay malaligtas. Ang paglilingkod ay panampalataya din. Kaya sa paglilingkod, kapatid, doon po yung medyo may hardship Kung paano mo to ituloy ang pagiging Kristiyano mo
walang shortcut sa buhay. Kailangan kang dumaan. Kayo mga kabataan, yung mga na-experience nyo ngayon, napagdaanan na po namin yan. Dumaan din po kami sa mga panahon na yon, kapatid. Hindi po madali. I want you to know, hindi madali ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Alam mo, isa lang ang dapat mong yakapin. Kaya ka nandito ngayon, kaya ka nagpapatuloy, kaya tuloy-tuloy, nandito ka ngayon, it's all by His grace. Biyaya ng Panginoon. Dahil isang araw, pag dumating man ang punto sa buhay mo, na ikaw po ay nandyan na sa pinaka-pedestal ng buhay mo, wag na wag mong kalimutan na may biyaya ang Diyos sa iyo. At ang lahat ng yan na meron ka, it's all by the grace of God. Dahil pag biyaya ng Diyos yung yakapin mo, ay manatili kang nakaapak sa lupa. Hindi lulubo yung utak mo. Dahil pag lumubo yung utak mo, lilipad ka. At pag may ibon at tinusok sa kalagitnaan, yari ka. Amen? Amen? Diba lulubo yan, tapos lilipad ka, kita ng ibon, dumayo niya, lagson ta nibla, tinuslok niya isang ibon. Adi, hulog ka. Amen? Ay dapat maintindihan po natin at maunawaan po natin ang mga bagay na ito. Now, in the book of Romans chapter 8, tingnan nga natin to. In the book of Romans chapter 8 and verse 17, and this is what he says, and if children, then ears of God, and join ears with Christ, if so be that we suffer with Him, that we be also glorified together. So kung titingnan po natin dito, mga kapatid, tayo po mga anak ng Diyos. Don't you know, mga kapatid, kung bakit mayroon kang buhay na walang hanggan? Dahil ang buhay na walang hanggan, kapatid, ay kay Kristo. Because you have the Lord, ito ang pamana sa iyo. Kung anong meron kay Kristo, yun din ang meron sa iyo. Join ears with Christ, if so be that we suffer with Him. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano, hindi po bed of roses. You must be suffer for my name's sake. Dadaan ka po doon, mga kapatid. Then, that we may be also glorified together. Para maluwalhati natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po ba sabi ng Bible, don't you know, isipin niyo lang po ito, sabi ng book of Psalms chapter 8 and verse 4, what is man that art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. Tanong, ano ba ang meron sa'yo? Bakit iniisip ka niya? Think about it. Ano ang may ara sa imo nga ang Diyos ginahinumdom niya ka? And the word visitest, ibig sabihin, God cared for you. Pamangkuton mo sa kaugaling mo, tanong mo sarili mo, what is man? Man is sinner. Amen? Ang tao makasalanan, ang tao hellbound, ang tao just like a filthy rags, ang tao po, we are all nothing in the sight of God, and yet God is mindful of us. Thou art mindful of Him. Nga, hindi mo ba natanong, anong meron ako, bakit iniisip ako ng Panginoon? Tingnan po Bible, kapatid. Kung titingnan mo yan, isa lang pala ang nais ng Diyos. Why God mindful sa atin? Dahil tayo lang talaga ang kanyang created being na may pagkakataon upang luwalhatiin siya. Amen. Now, kung hindi ka magpagamit sa Diyos, if you don't glorify Him,
Pwede gamitin ng Diyos ang anumang mga bagay para maging masaya siya. Pero hindi niya ibinigay ang pagkakataon sa kanila bagkos sa iyo at sa akin at sa atin po mga created being by God. Sa atin ipinagkaloob ng Diyos ang pagkakataon upang iluwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. That's the reason why kung bakit iniisip kanya. Amen? Tingnan niyo pa. Verse 5. Naman na. For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Verse 6. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands, that thou hast put all things under his feet. Now, kung babalikan mo po sa Genesis, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, tingnan natin sa Genesis chapter 1, tingnan natin, yung pong pag-create ng Diyos sa tao doon, ang sinabi niya po doon, kapatid, yung may salitang, tingnan ko pumasok lang kasi sa akin pong isipan, mga kapatid, na kung saan, nung ginamit ng Diyos at nung create niya po yung mundo, mga kapatid, at bago niya, kapatid, nilalang ang tao, ay provide muna ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Sabi doon, He created all things, yung word doon, to dress it up, to keep it and to dress it up. Ibig sabihin, ang Diyos ay ginawa ka ng Diyos, kapatid, para pangalagaan mo ang mga bagay na nilalang niya. Ang sense doon, yung common sense doon, paglilingkod. Service. That's the reason why kung bakit mindful siya sa tao. Dahil gusto niya ang tao na kanyang nilalang, paglingkuran siya. And that is the very purpose of your existence in this world. Why God saved you? What is the real purpose of your existence, mga kapatid? To serve God, mga kapatid. To worship Him. Yan po ang pinaka-main purpose ng Diyos kung bakit nilalang niya ang tao para sambahin siya at paglingkuran siya. Yan ang dahilan kung bakit mindful siya sa iyo. Amen? Yan ang hindi natin sometimes nakita. Kung titingnan mo lang ang Panginoon, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Tayo lang ang lumilihis. Tayo lang ang lumalayo, mga kapatid. Bakit? Ang tao, ayaw niya magpaturo ng salita ng Diyos. Ayaw niya magpa-correct, ayaw niya magpa-rebuke, mga kapatid. Normal yan sa tao, mga kapatid. Pero nakita ng Diyos, kapatid. That's why mindful po ang Diyos sa atin dahil yun ang nais niya sa atin, mga kapatid. Kasi ang Diyos, kapatid, masaya siya. Gusto niya na ibalik ang naputol na relasyon ng Diyos sa tao sa pamagitan ng kanyang dakilang bugtong na anak na si Kristo. Kaya may simbahan. Itong simbahan na ito po yung molding process ng pagiging Kristiyano mo. Dito ka ilagay ng Diyos para, kung sa termino natin, sapsapan ka. Para mamold ka. Dahil ang purpose ng pagiging Kristiyano mo, kung bakit nilagay ka sa simbahan, upang gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Yan yung dahilan, mga kapatid. Therefore, the Lord, ano pa yung sabi dyan? And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Kaya ang mga tao, kung maintindihan mo lang ang prinsipyo ng Diyos, ang sabi dyan sa Genesis, before God created man and woman, mga kapatid, He created first yung mga pangangailangan ng tao na kanyang nilalang. Therefore, kung Kristiyano ka, hindi mo problema ang pangangailangan. Problema niya yon.
Alam mo kung bakit ka na problema? Hindi mo kasi alam ang prinsipyo ng tatay mo. Hindi mo siya actually totoo kilala. Amen? Natatakot ka. Amen? Kaya kami mga pastor, kung ikaw talaga, kung sinetsitan ka lang ng Diyos, huwag ka na lang pumasok sa ministry. Amen? Para maintindihan mo, kayo mga young people, I want you to know, hindi madali ang ministry. Hindi po siya madali. Yung mga nakikita niyo mga simbahan, nakikita you are blessed with the churches na nakita mo, pero pag ikwento sa iyo ang pinagdaanan, baka hindi ka na magpastor. But it doesn't matter. Kung tinawag ka talaga ng Panginoon at ikay alam mo, between you and God, you're convicted, kapatid, na tinawag ka ng Panginoon na tawagin sa isang gawain, so be it. Amen? Pero bigyan ko kayo ng idea, hindi po madali ang ministry. At walang shortcut sa ministry. Amen? Pagdadaanan mo po yan ang transition ng lahat. Kailangan mo mapagdaanan. Bakit? Para mapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. That's the reason why kung bakit mo pagdaan. Kaya po kung hindi ka handa magsakripisyo, pahuway ka na lang. Amen. Magtrabaho ka na lang at magsuporta sa simbahan. Amen. May isang prinsipyo na narinig ko sa isang mga churches doon. Kaya kong magtrabaho na hindi ko mapabayaan ang ministry na ipinagkaloob sa akin. Kaya kong mag-aral na hindi mapabayaan ang ministry na binigay sa akin ng Panginoon. By the way, ang nagbibigay ng ministry sa iyo, hindi po actually kami mga pastor. Ang Diyos ang nagbigay ng tiwala sa iyo. Gamay man yan, maliit man yan, malaki, anumang bagay. Kasi ang nakikita lang sometimes natin na ministry dito, ito yung malaking ministry na makita natin, choir ministry. Pero hindi natin nakikita yung pong mga paglinis, CR, limpyo, lahat ng bagay na ginagawa mo sa ilalim ng kapahamalaan ng iglesia ito, ministry yan ng Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, yan ang design ng Diyos as a body. Kaya ka nandito, hindi ka pwede isang katawan na wala kang function sa body. Hindi nilagay ng Diyos yan na walang dahilan. Kaya hindi ka nilagay ng Diyos sa simbahang ito para display. Kasi hindi ka naman figurine. Tama ba? Figurine? Hindi ka bonsai. Ikaw po ay nilagay ng Diyos upang gamitin kasi ang bonsai, display lang po yun. Kaya maraming Kristiyano ay nako kapatid, tumanda ka na sa simbahan, bonsai ka pa rin. Amen. Ganon yan. Wala tayong magagawa eh. Kailangan lang natin to. Kami mga pastor, sometimes we preach sometimes mga bagay na yan, not necessary intent to hurt you, mga kapatid. Hindi naman po kami magpipreach para saktan kayo. Kami po yung nagpipreach, mga kapatid, because gusto natin ituwid mga buhay ng mga manampalataya. Kasi itong dahilan kung bakit may nilagay ang Diyos na pastor. Kung hindi mo kailangan pastor, hindi mag-umpisa ka ng sarili mong simbahan para ikaw pastor doon. At least walang magsipta sa'yo, ikaw pastor eh. Tapos ikaw din mag-preach, ikaw lahat, kasi tapos mag-worship, ikaw lang mag-isa. Tapos mag-online ka, mo sarili mo, worship ka, sarili mo lang atubang mo. At least ang sarili mo, hindi magsita sa'yo, kasi dalawa lang kayo, nakaharap ka pa. Magano ka, magsalita ka doon, ikaw lang mag-isa. Okay? Oo, ikaw, wala may magsita sa'yo. Amen? Kasimple, mga kapatid eh. Kasi po, alam mga kapatid, there is joy in serving Jesus. Wala na pong pwedeng ipagpalit mo doon. Kung gusto mo maging masaya, maglingkod ka sa Diyos. Sa anumang mga kapamaraanan, hindi ka man makikita,
Mga kapatid, hindi kami makikita, pero alam mo na naglilingkod ka sa Panginoon. Now, tingnan natin dito mga kapatid. Yung mga panampalataya ng mga taong ito. Because ang tema natin, faith that groweth, mga kapatid, your faith groweth exceedingly. Sana ang panampalataya mo ay lalago. Faith Bible Baptist Church. Amen? Amen. Kailangan kang lumago. Kasi kung hindi ka lalago, isang araw, problema ka. Amen. Kasi po mga kapatid, kaya tayo dito sa simbahan kapatid, lalo na mga tayo, wala na po dapat sa atin po yung pong bokabularyo ng pagtampo, yung tampu-tampuhan mga kapatid. Yung magsunggod-sunggod, ano ka bata, gamay mo yan, gamay na mo, sunggod ka. Ay kalabot tao yung sa imo yaman. Ay kaon, mo yan, puro ka sunggod yaman. Amen? Instead nga, wala pa na mawala sa imo yung batasan mong sunggod-sunggod kay imo yaman. Amen? Dapat magpagamit ka na sa Ginoo. Yan mo na pasunggod-sunggod kay mo yan. Ka bata, gamay mo yan. Ano gusto mo siguro? Bibiro na eh. Dala ka na bibiro, no? Para malaman mo. Okay, pastor niya, dako. Okay, baga, gadidi. Pakunakon niya sang bibiro niya. Anong nainom mo? Berbran niya, choco ah. Oh. Bla-bla. Eh, dapat maintindihan lang natin, mga kapatid. Wala na dapat sa atin yung mga ganong klaseng mga, ano na po, ano na ba, yung step up ba, level up na sa panampalataya, mga kapatid. Wala na yan. Tigulang na to sa buluaton, mga kapatid. Mo nagyapon yung utok yaman. Amen? Eh, dapat, wala lang doon. Magkaisa na tayo sa mga bagay na ito. Ikalipay na lang natin lahat ng bagay ginagamit sa Ginoo. Amen? Makita mo na ginagamit ka na sa Ginoo. Kung wala man tayo, ako lang ikaw, pero may man, eh, kay ikaw man na yan, gusto man niya, gusto mo ilipay na Ginoo, buwata lang. Buwata lang, huwag mo lang hanapin ng iba. Kasi minsan, mag-ubra ka, tapos huwag kay gabulig sa akon, di ba? E di wala gyapon reward ang ginimo mo. Kasi kay mo reklamo, yaman. Amen? Eh, gusto ka appreciation? E di, muanta ka, ano dansan si Ruby, kasi mga bata ng merkado, pahimuin na sila gani ang certificate of appreciation para kada himo nila. Salamat sa pagsilhig mo. Salamat sa pagpulot mo. Ikaw kaya batunon mo man? Mahuya makasiguno, sige ka, appreciate, pulot ka lang. Diba? Hayaan mo na lang, Panginoon. Na siyang babalik ng pagpapala sa'yo. Hayaan mo na lang yun, mga kapatid. Tuloy-tuloy na lang tayo. Kalimutan natin yung mga bagay-bagay na hindi naman nakakaluwalhati sa Panginoon. Kasi po, may blessing sa pagkakaisa. Pagkakaisa ng iglesia. Unity of the church. Amen? Ay, ang hirap, mga kapatid. Ito pa. Mahirap magkisama sa mga tao na negatibong utak. Yes, sir! That's true! Wala ko sa imo. Huwag ka na lang upod-upod lang, lapnan, kipay mo yan. Negative. Wala na siya may makita nga mayo. Para sa iya ko galingon sa ibang mga tao, nakita yan lahat niyang mga diferensya. Kung mayo yan, imo yan ang motibo, mayo, ha? Mayo motibo, mayo imong katugipson, ay malapnan kay mo yan. Daw sakit na nga aro mo, contagious disease bla. Diba? Nga kunti lang ako, malapnan kay mo yan, sobra pa na sa COVID-19. Mahirap pa na yung kay namin sa tubangan, paglikod yung nalapak niya kablaw. Ay, ako sabi ko sa inyo, kami mga pastorya, basta kami mawali lang kami kung ano may yung epekto nito eh. Ang Ginoo na bala. Amen? Amo na yung tawag sa amon mo. Walihan. Para i-feed ang mga tao. I want you to gusto ko iparam sa inyo to. Ano man sa panahon, kayo po ay talagang umangat na ang estado ng lahat. Tapos na kayo. Sabihin ko sa inyo, kapatid, huwag kang mag-asta na may alam ka na at marami ka ng alam. Pagdating sa salita ng Diyos,
ang pastor pa rin ang may alam para sa ikilalago ng iyong pong buhay Kristiyano. May mga bagay sa Bible na hindi mo talaga yan maintindihan. Bakit inalaw yan ng Diyos? Kasi mayroon siyang nilagay na pastor to feed you knowledge and understanding. Amen? Yan yung reason kung bakit may pastor. Kasi may mga bagay na hindi mo siya nauunawaan. And therefore, gagamitin ng Diyos ang pastor para sa buhay mo, para ipaintindi sa iyo yung mga bagay na hindi mo nauunawaan. Yun yung purpose na yun. Amen? Amen? Now, in the book of Genesis chapter 22, makita po natin to, yung mga panampalataya ng tao noon. Ito po ay isang example ng tao na pwede nating tularan at until now, ay pinapangaral ang kanilang mga panampalataya. Chapter 22 and verse 1, Genesis chapter 22, verse 1, the faith of Abraham. So makita natin, kapatid, ang klase ng panampalataya ng tao. And it came to pass, after these things, that God did tempt Abraham. Ibig sabihin, sinubok po yung taong ito. Kaya sabi ko sa inyo, ang panampalataya ng Kristiyano, sinusubok yan. Kaya pag sinabi mo, wala namang pagsubok sa akin, isang araw, magyayabang ka. Hindi ka makaka-relate sa kapwa mo Kristiyano kasi ikaw lang ang magaling doon. Kasi ikaw lang hindi nakaranas ng pagsubok. Kasi bakit? Kasi baka hindi ka talaga totoong ligtas kaya walang pagsubok sa'yo. Amen? Kaya kapatid, ang panampalataya mo sinusubok, just like Abraham. And said unto him, Abraham, and he said, behold, here am I. Here I am. Verse 2. And he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest. Now, kung mahal niya po ang kanyang kaisang-isang anak, mga kapatid. Kung marami kang anak, of course, mga kapatid, mahal mo lahat yan. Hindi mo pwede i-sacrifice ang isa para po maparamdam mong pagmamahal sa lahat. Kapatid, kahit mayroon ka pang natira, ay hindi mo pa rin kaya yan. Pero ito pong kaisa-isang anak niya, ito pong si Isaac na to, is the picture of the Lord Jesus Christ. Sabi dito, get thee into the land of Moriah and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell of you, and verse 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood and the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Verse 4. Then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. In verse 5. And Abraham said unto his son, young men, abide ye here with the ass. Sabi niya, ako sa inyo, dito na lang po kayo. And I and the lad will go yonder and worship. So siguro, nakita ko na kung titingnan natin dito, itong mga taong dadalhin ito ay marahil baka hindi nila maintindihan si Abraham. Marahil kung ito po ay sasama sa kanila, baka pipigilan nila si Abraham because hindi makatao ang gagawin mo. Even ang kanyang asawa, hindi nga sinama dito eh. Kasi siyempre, bilang ina, ay kailanman hindi mo pwedeng papayagan yan. Ilang taong ko to isinila at hinantay ang pagkakataon na magkaroon ng anak, and yet dadalhin mo lang po doon sa lugar na kung saan, sa bundok na yon, at i-offer mo as a burnt sacrifice. Hindi pwede po yun. And come again to you. Ako babalik na lang po kami sa inyo afterward. And verse 6. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it up Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Verse 7. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And verse 8. And Abraham said, my son, God will provide. Doon pa lang mga kapatid, pinakita mo na kapatid,
Of course, mga kapatid, kung ikaw isang tatay, alam mo na talaga yung pauna na plano ng Diyos na hindi pa alam ng batang ito. Nagtanong pa sa'yo, Tay, okay na po lahat ang inuutos mo. Nakita mo, kapatid, kung ano po yung picture nito ni Isaac na napaka-obedient na anak. Amen? Kaya sa mga kabataan dito, kaya po mga kapatid, isa sa mga bagay na dapat nating makita ay ang sumunod sa ating mga magulang. Kasi may blessing sa pagsunod sa magulang. Amen? Amen? May blessing, mga kapatid, ang sumunod sa magulang. Doon may mga panahon na kayo po ay, mga kabataan, ay talaga pong ay sumusuway, mga kapatid. But I want you to know, mga kapatid, later on, mga kapatid, maintindihan po natin. Alam mo, ang blessing sa pagsunod sa magulang, napakalaki ng blessing sa isang anak na masunurin. Just like Isaac, mga kapatid, sumunod lang po siya, tinanong, Tay, kompleto na lahat. Saan na po yung ating iaalay? And verse 8, and Abram said, My son, God will provide himself a lamb per burnt offering. So they went both of them together. Now ngayon itong bata ito, kung hindi naman po siya na-influence ng tatay niya sa panampalataya, maybe kahit sa murang edad niya, ano na siya na pinagsasabi ng tatay ko? Saan ang lamb offering dito? Pwede siya mag-doubt. Amen? Pwede siya mag-doubt eh. Anong burnt offering na pinagsasabi ng tatay ko? But in verse 9, look at this. Ang sabi, and they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son. Nakita mo, kapatid, ang paggapos sa kanya na hindi po siya pumalag. Amen? Yan ay larawan sa isang tao ng pagsuko ng iyong kalooban sa Diyos. Kung meron man masunod sa iyo, ang kalooban ng Diyos ang dapat ang masunod, hindi ikaw. Yan ang larawan ni Isaac. Ginapos na walang sinabi kung anumang, makigapos mo kayo, Tayman? Sa listaman nyo sa imo, yung plastar ko na galing lahat-lahat ng ito, ginapos mo ba kuya? Pero wala kang marinig ng mga words mula sa bibig na Isaac, and laid him on the altar upon the wood in verse 10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Noong isipin mo, mga kapatid, ano kayang nasa isip ng taong ito habang sasaksakin niyang anak? Kung hindi mo talaga totoo mahal ang Diyos, hindi mo to gagawin. Dahil isa lang talaga ang bottom line nito. Kung bakit sinunod niya ang Diyos, because mahal na mahal niya ang Diyos sa lahat ng bagay. He loves the Lord. Sa lahat ng bagay, mahal na mahal niya ang Diyos higit pa sa anak niya at higit pa sa buhay niya. And God saw faith of Abraham. And look at verse 11. And the angel of the Lord called unto him out of heaven. And he said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. In verse 12. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, saying, Thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Doon nakapasa ang kanyang panampalataya. Kung ikaw sinusubok ngayon ng Panginoon, kapatid, kailangan maintindihan mo ng bagay na dumadaan sa iyo, pagsubok lang yan ng panampalataya. Dahil pag na-test ng Diyos ang panampalataya mo, makikita mo kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa iyo na hindi mo lang inaasahan. Mamangha ka sa mga wondrous things that God na gagawin sa buhay mo, na mamangha ka sa pwedeng gawin ng Diyos
pagsubok na ang pananampalataya mo. Pastor, can you give me an example in your personal life na sinubok ng Diyos ang inyong pananampalataya? Way back 2013, my firstborn son died. Yan pong pinaka-peak ng tolerance level ng pain sa buhay namin mag-asawa. Ang harap ng pulpito mo, instead bulaklak bangkay ng anak mo. "15 years later, panahon lang ang humilom sa amin. At naintindihan namin kung bakit dumaan sa amin yun ang mga bagay na yun. Dinaan kami ng Diyos sa matinding pagsubok ng pananampalataya. At rason ko na po yan na ako po ay umalis sa ministry. And that is my reason enough, mga kapatid. It's about time at ang rason ko na pwede kong gamiting dahilan na hindi na po kami magpatuloy sa gawain ng Panginoon doon sa Bulacan. Sinubok ng Diyos ang aming pong pananampalataya. Kaya kung ikaw po ay sinubok at sinusubukan ng Diyos, mga kapatid, tuloy ka lang. Dahil sa unos ng buhay mo, isang araw, kapatid, pagkatapos ng bagyo at ulan, makikita mo yung liwanag. Pansin niyo po, pag bagyo, pag kinabukasan, ang ganda ng paligid. Pag tumingala ka, huwag kang tumingin sa paligid, sa taas ka tumingin. Kasi baka ma-discourage ka. Pag nakita mo, balay mo, rumpag sa bagyo. Pero pag tumingin ka sa taas, napaka maaluwalas. Amen? Normal lang po yun. Hindi po hindi po tayo magkapareho ng sukat ng pagsubok. It may be yung pagsubok mo ay talagang hindi din katulad sa akin. You know why? Yung level na yan, it depends on your faith. Kasi hindi ka naman talaga bibigyan ng Diyos ng pagsubok sa buhay pananampalataya mo na alam naman ng Diyos na hindi mo yan kakayanin. Amen? Alam ng Diyos yan, kapatid. Kasi alam mo, huwag mo nang tanungin ang Diyos kung kaya mo o hindi. Kaya mo yan, kaya nga niya binigay sa'yo eh. Diba sabi ng Korinto, hindi niya ibibigay sa'yo isang bagay na hindi mo naman kakayanin. Kaya pag dumadaan ka doon, ibig sabihin, pasalamatan mo na lang ang Panginoon. Kasi kaya mo yan. Kasi bago pa yan, alam na ng Diyos na kaya mo yan. Are you getting me? Ganun po kasimple, mga kapatid. Yan pong panampalataya na mayroon po sa Abraham, mga kapatid. Pangalawa, ito'y panampalataya ng mga tao na makita natin yung matinding conviction sa kanilang panampalataya. Turn your Bible to the book of Daniel. Yung sabi mo, Daniel. Oh. Daniel chapter 3 and verse 14. And verse 14 down to verse 18. Ito pong 3 Hebrew children na ito, makita mo po ang conviction nila kung saan yung pagsubok ng kanilang panampalataya. The faith of the 3 Hebrew children or Hebrew men, mga children. Nebuchadnezzar spake and said unto them, "It is true." Totoo ba to? Shadrach, Meshach, Abednego, "Do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up." And verse 15. "Now if you be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye shall fall down and worship the image which I have made well. But if ye worship not, ye shall be cast the same hour in the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands?" No, sinalin siyang Panginoon eh. Sino ba ang Diyos mo na pwede kanyang iligtas sa kamay ko? Itong sagot ng tatlo. Shadrach, Meshach, Abednego answered me and said to the king, "O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter." Verse 17, mga kapatid niyo po. "If it be so,
Our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Verse 18, itong principle. But if not, ito sometimes yung wrong motive kasi sometimes yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya tayo nagtatapat because we want blessings. Kaya tayo nagbibigay because of blessings. Kapatid, wag na wag mong gagawin. Kaya ka nagbibigay because gusto ka rin bigyan ng Diyos. Hindi po ganun ang prinsipyo nun. Kaya ka nagbibigay because that is a command. Amen? Now, kung blessing ang hahanapin mo, what if kung hindi dumating yung nais mo? Magpapatuloy ka pa kaya? Are you getting me? Doon papasok yung conviction na to. But if not, kung hindi man kami i-deliver ng Diyos namin na aming pinaglilingkuran, but it known unto thee, gusto namin ipaalam sa iyo, O Nebuchadnezzar, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Conviction yun. Amen? Kung hindi man kami pag i-deliver nito ng Diyos namin, I want you to know, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos-Diyosan na itinayo mo. Ganon ang panampalataya. Mayroon ang tatlong mga Hudyo na ito because ang panampalataya nila ay talagang kilala nila na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, alam nila na kaya talaga silang i-deliver ng Panginoon. At anong nangyari? At nangyari. It happens. Diniliver sila ng Diyos. You see? Kaya mga kapatid sa atin, hindi tayo nagpapatuloy naglilingkod para sa pagpapala. Amen? Kaya tayo nagpapatuloy because we love Him. Kaya tayo nagpapatuloy because yan ang nais ng Diyos. Kaya tayo nagpapatuloy para i-glorify natin ang Panginoon. Why? Pag nakita lang ng Diyos na maging masaya sa ginagawa mo, kapatid, package deal po yan ng Diyos. Hindi mo na kailangan mga bagay because siya na ang nakakita sa puso mo, kapatid. Nakita na yan ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang motive natin dapat sa paglilingkod sa Panginoon, hindi dahil dapat magkaroon ako ng ganito. Hindi dapat kaya ako'y nagbibigay faithfully because I want that. Because sabi ng Panginoon, given it shall be given. Given na po yan talaga, sabi ng Panginoon. Pero dapat hindi ganun ang motibo mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kasi pag hindi dumating yon, posible, kapatid, magdadalong isip ka. Kasi wrong motive ang ginawa mo. Amen? Dapat pag gumagawa ka with conviction. Ano man ang mangyayari, kapatid, gagawin ko to. Maghirap ka man, anumang mga bagay, pag yan ay kalooban ng Panginoon sa buhay mo, so be it, gawin mo po. Because sa likod na yon, ang Diyos, mga kapatid, hindi po nakakalimot sa mga bagay na nagawa mo at gagawin mo para sa Kanya. Amen? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, but as much as you know that your labor it's not in vain sa Panginoon. Kaya ang lahat ng iyong pagpapagal hindi na uuwi sa wala. Kaya wala kang katalo-talo pag naglilingkod ka sa Panginoon. Bakit? Ayaw ng Diyos na magkaroon ng utang sa iyo. Amen? Amen? Hindi magpapatalo ang Diyos. Basta may nagawa ka para sa Kanya, ang Diyos nakikita niya at babalikan Kanya kaagad. Amen. Pangatlo, Matthew chapter 14 and verse 22. Ito naman po ay panampalataya ni Pedro. And straightway Jesus constrained His disciples to get into a ship and to go before Him unto the other side while He sent the multitudes away in verse 23. Ang sabi sa verse 23, and when He had sent the multitudes away, He went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, He was there alone. In verse 24. Ang sabi po,
but the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Verse 25. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Verse 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. And verse 27. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Na kung titingnan mo muna, kabago-bago lang po nila kasamang Panginoon doon sa previous na mga verses. Pinauna lang sila ng Panginoon for a while, kapatid, naka-experience lang po sila. Nakita nila yung miracle ng Panginoon na ginawa, yung kapangyarihan ng Diyos na hindi kaya gawin ng tao, ginawa ng Diyos, kapatid. Fresh pa ang ginawa ng Diyos. Nung dumating lang ang isang unos doon po sa kalagitnaan ng dagat, nagbago na ang kanilang pong paningin at nagbago na ang kanilang panampalataya. At sila po, at sabi ng Diyos, It is I, be not afraid. Alam mo kapatid, takot kaagad ang papasok sa atin. Alam nyo ba ang takot at panampalataya, buhok lang ang pagitan? Ganun lang ang space ng faith and fear. Kaya tingnan mo kapatid, mga disipulo yan. Nakita nila kapatid yung mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ilang minuto lang kapatid, nag-iba na ang kanilang pananaw. Hindi na nila kilala ang Panginoon eh. Kala na nila multo eh. Now verse 28, tingnan mo. And verse 28, and Peter answered him and said, Lord, and if be thou, bid me come unto thee on the water. Verse 29. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Verse 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And look at what God did. Verse 30, verse 31. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore did thou doubt? Nung lumakad, the only apostle is kaisa-isang tao sa kasaysayan ng mundo ng mga Kristiyanong nakalakad sa tubig, si Pedro lang. Because of his faith. Pero, nung nakita niya yung malaking mga alon at lumingon siya, yan nagpapakita na pagtingnan mong problema mo, pagtingnan mong sitwasyon mo, walang magagawa sa'yo. That's why, looking unto Jesus. Tiningnan niya ang mga bagay sa gilid niya at unti-unti siyang lumubog. Now, tingnan mo ang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Diyos sa kanya, saan siya nilagay? Saan siya binalik? Hindi po siya binalik ng Diyos sa pangpang. Doon siya binalik ng Diyos sa ship. Dahil po yung barko ay larawan niya ng simbahan. Amen. Amen? Kaya po mga kapatid, dinala siya ng Diyos sa simbahan. Doon, diyan pinapakita ng Diyos ang pagpapahalaga o ang kahalagahan ng iglesyang ito. Amen? Kaya ang gusto ng Diyos, yung mga backslider, mga kapatid, ay ang nais pa rin ng Diyos ay bumalik sila sa simbahan na kung saan tinatag ng Diyos. Tingnan mo si Pedro. Hindi siya nilagay sa pangpang. Binalik siya sa barko. Pinakita ng Diyos yung value ng church. Amen? Amen? Ganon kahalaga ang simbahan sa atin. Kasi ang simbahan, buhay na po natin to. Hindi tayo pwedeng mabuhay apart from the church. Kung kaya mo, and I don't think so, hindi ako maniniwala sa'yo na totoo kang ligtas. Dahil hindi mo kakayanin lumayo sa iglesia ng Diyos dahil walang kagalakan doon
dito ang kagalakan. Amen? Amen? Tapusin ko po to. Nakita ko po dito sa inyo. At ito po, lastly, ay panampalataya na magdadala sa iyo sa kaligtasan. So the faith of Abraham, the faith of the 3 Hebrew children, and the faith of Peter, and the faith that brings you to salvation. Ito ang panampalataya na magdadala sa iyo sa kaligtasan. Acts chapter 16 and verse 30. I'm about to close this one. If you're not saved tonight, ay pwede mong sabihin, alam mo kapatid, sabihin ko nga sa inyo, ay sometimes po, alam naman po nating salvation, personal to na conviction ng tao between man and God. That's why kapatid, kung manigurado ka, baka nagdududa ka pa, baka po minsan ay dahil sa haba ng panahon, minsan nahihiya ka na, ay talaga pong ay isettle mo pa to sa Panginoon. Kung wala naman problema mga kapatid. Pero gusto kong idalin sa inyo to, yung Acts chapter 16 verse 31 to 34. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. Verse 32. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Verse 33. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, and he and all his straightway. Verse 34. And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Yung titingnan mo yung context na ito, yung pong hari-hari ng prisuhan na ito, kapatid, na kung saan napaka-notorious ang mindset nito, mga kapatid. Itong mga taong ito ang nagpapalo kay Apostol Pablo. Itong mga taong ito ang gumawa ng mga karahasan sa taong ito nung hindi pa siya manampalataya. Ngunit nung siya'y naligtas, kapatid, tingnan mo ang pagkakaiba ng taong ligtas. Siya din ang nagpalo, siya din po ang naghugas ng mga sugat. Amen? Makita mo talaga yung pagbabago ng tao sa totoong ligtas. Makita mo talaga ang kanya pong karakter doon. Tingnan mo, pagkatapos hindi pa po yun, pinakain niya. So makita mo talaga ang tao talaga na totoong Kristiyano ay maluwag talaga sa kanya ang pagbuka ng kanyang kamay, kapatid, para sa iba. Amen. Yung mga talata na yan, kapatid, ay pinapakita ng Diyos sa totoong Kristiyano. Kaya if you are really saved, kapatid, makikita mo na dapat yun po yung mga karakteristik na to na tinuturo ng Diyos sa mga taong totoong ligtas, kapatid. Ang totoong taong ligtas ay maluwag ang kanyang kamay. Amen? Amen? Salamat po sa Panginoon. Hopefully tonight, you learn something for a short message, kapatid, patungkol sa ating pong mga panampalataya. Ito mga taong ito, sinubok sila lahat. Amen? Praise the Lord tonight. Salamat po sa Panginoon. Loving Father, we are so very thankful tonight for this wonderful time together, the privilege to share Thy word, to preach Thy word. Thank you so much, O God. We praise you, God. We glorify you. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Keep on closing your eyes, bowing your head. Let us reflect on the message that we have just learned a while ago. How's your faith? Let us grow in the faith. Sa sining hapon, hindi ko magdugay mga utod. Basi may mga doubts. Kung ano man nga nagsablag sa imatag pusoon, mga kabudlayan. Will you come and say, Lord, will you please help me increase my faith? Sige. Buligan ta mga yuta kusog sa Ginoo, Lord, help me level up. Help me do more for you.
Sige. Hindi tayo magdugay. I know. Sige, some more. Pangayo bulig sa Ginoo. Ginoo, many times, I doubt you. I doubt your promises. I doubt your word. May mga panahon nga ginaduduhaan ko ang mga pamaagi mo sa kabuhi ko. Pero sining hapon, Lord, gusto ko kung po pwede paliginon mo kag patubuon mo ang akong pagtuo sa imo. Sa imo, labing gamhanan, mapindalanggaon na mo nga Diyos. Liwat, yari man kami nagayaob sa imong atubangan, nagapasalamat sa pagpahanumdum mo sa amon sining hapon, mahitungod sa amon pagtuo. Lord, ako namon may mga panahon nga kisa nagabugnaw, nagalaylo ang amon pagtuo. Kisa Lord, daw nagakitid ang amon mga paino-ino. Tungod sa mga pagtilaw, sa mga kabudlayan. Apang salamat sa mga katauhan nga gingamit mo nga naka-inspire, naka-encourage sa amon. Kaangay kay Meshach, Shadrach, kag Abednego, please, help us to be truthful. Help us to stand firm in our faith. Help us to say no, Lord God, to sin and yes to Jesus Christ. Please, Lord, let the Holy Spirit take control of everything in us. Please, we need you, Lord God, since, Lord, we recognize and we realize that we can do nothing without you, God, Lord. You are our strength, our hope, Lord, our Master. So please, right now, do hear us. Have mercy upon your people right now, kneeling before you. Maybe they're asking forgiveness from you, Lord. Please forgive your people. And once again, strengthen their faith. Lord, increase their faith. And Lord, help them, Lord God, to stand firm in their faith towards the Lord Jesus Christ. Salamat gid siyang dalisay kag putli mga pulong. Thank you for using Pastor Mike Arconaba to challenge us sa pinaagi sa imong pulong, Ginoo. Right now, let the Holy Spirit move in our hearts. Please, tuguti nga ngamon na kag tingin pusoon, makontrolar sa ngamon Ginoong Jesucristo. Ginaulit tanang nga dungog, tanang himaya, tanang nga pagpasalamat sa bililhon, tabi sa ngalan ni Jesus, nga mo Ginoo kag manuluwas. Amen and amen. Thank you very, very much. Really appreciate you're coming to the altar. And hindi lang nato ni pamatian, buwas ato ni aplikar hinigogma ko. Have faith in God. Alright? Kabalo ko may kaaway kita nga sa tanan nga tion, lingkangon kita sa aton pagtuo. Pero natural na many times daw gawaver ta. That's why hindi ta magpalayo sa aton Ginoo, kaya ang aton Ginoo lang ang aton kusog. All right? So let's close now. And may I request our song leader, and at the same time we are going to take our offerings sa sining hapon as we sing our closing song together with Brad Kenny. Brad Kenny, please. I request everyone to please stand as we sing our closing song. Let us sing It Will Be Worth It All. Everyone standing, please. Everyone standing as we sing together our closing song. On the verse now, everybody now, sing. Sometimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away.
all things forever over in God's eternal day. Chorus now. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. one glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. now. At times the sky seems dark, with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows the deepest care. Let Jesus solve your problems. Just go to Him in prayer. Everybody now. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. That's verse now. Life's day will soon be o'er. All storms forever past. We'll cross the great divide. To glory save at last. We'll share the joys of heaven. A home, a crowd. The tempter will be banished. We'll lay our burdens down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Amen. Sa tanan nga mga campers, kung pwede mapabili na may i-remind, what's that? Ano ng term? Remind lang si Pastor Luke sa inyo right after the service. Okay? Sa tanan nga nagbululig sa aton campers, gasaludar gid ko sa inyo sakripisyo. Amo man lang ding mabulig na sa aton mga young people, base pinaagi sini, no? Mabuligan tang aton mga young people nga hindi bala madala sa unos sang baha sa sining kalibutan, sa kapahamakan. Okay? Hindi na hinigugma ko ang kwarta nga may ara kita young people mabuligan nga magtadlong ang ila kabuhi. Alright? So, base may ara pada gusto nga magtambong, magupod sa camp, palihog encourage them. Panahon na ni subong nga magtutom tas mag-alagad sa Ginoo kay nga aton Ginoo dali na lagid lang magabalik. Now, sa katapusan, sa tanan nga may mga salakyan, gapangabay ko sa inyo kung po pwede buligan yung aton mga kauturan magsakay anay pangdulong nyo sa ilang mga balay kay akon anay gamiton ang van ha idulong ko anay ang taga ang makadto sa airport. Okay, taga Gimaras, kaya hindi pwede, kaya may mga dala, hindi pwede sa auto, sa van, garo. So, pwede lang, mga may salakyan da. Okay, pasakyon ang mga utod, kaya gamiton ko anay ang... May ato man to, ang cruise-wind, bala ito magamit to. Amo nagamit, Brad Roding, no? Okay pa to, Brad, magamit pa to. Basi wala na krudo, pagsiling lang ha. Kaya kung wala krudo, tugungan ta na lang tubig eh. May tubig pa marisagwa. Alright. O, sige.
So amo lang na magaduko kita sa nga tulo piyong sa ato na mata. Salamat gid amay nga langit non sang matahom nga mensahe nga nagpukaw sa amon. Kag salamat gid sa imo presensya nga nabatyagan namon nga nakig-upod sa amon sining adlaw. Salamat sa tanan nga makristohanon nga nagpakita sa ilang paghigugma sa imo. Kabay ini nga gugma magapadbilin, magapadayon tob-tob gid sa imo pagkari. Kag Lord, nga pangabay ko sa buong imo lagad. Tudloy kami nga magpalanggaan na isa-isa kag isa. Tudloy kami nga magbuligay. Tudloy kami, Lord, nga magpaubos sa among kaugalingon. Kuha ang bugal sa among tagipusoon. Tuguti nga si Kristo ang matibong sa among tag sa kakabuhi. Tuguti nga imong pulong, Lord God, amon tumanon, hindi lang pamatian, O Diyos. Please protect. And of course, kung po pwede, Lord, prosper Faith Bible Baptist Church, Mandurriao. Handom namon maglabot pagin sa iban, maging blessing kami, ma-influence namon ang mga katauhan para sa Ginoo. So Lord, have mercy upon each one. Bless all the members. Opti sila pagpauli, bantayin sila silang dalanon. Kag Lord, himuniman ilang kinahanglanon sa sininga sibana. Ang imugugma, amo ang magahari silang panimalay. Kag Lord, ang pagpatawaray, i-grant man sa isa kag isa, Lord God. Please, right now, harii ang amon kabuhi. Dumalaha ang amon tag sa kauna-una kag tagipusoon. Initanan ginasalig namon pangamuyo sa binilhon tamis nga ngalan ni Jesus among Ginoo kag manluluwas. Amen and amen. Thank you so much. Don't forget to shake hands with Pastor Mike Arcodaba and